Pala ang gagamitin ko para kung ano yung mga puno or prutas na walang bunga, namunga man pero hindi matuloy, mamamatay, malalaglag. So ito na yung solusyon guys. Ito pala yung fresh na damo. At saka ito yung kahoy. So let's go. Kita ko na sa inyo. Let's go guys. Yan, tanin na ako. Nilagyan ko na pala ito ng kaunting gasolina guys. Yan. Kasi para umilaw siya kaagad. Pa-apoy muna tayo guys. I-sure natin na mag-apoy na talaga siya. Okay, may siga na siya ba? Mag-apoy na talaga siya, di ba? So ngayon ang gagawin natin guys, itong buhay na grass or damo, we can put here. Like that guys. So ayan. Ayan. So ayan guys, nakita niyo yung napakakapal na usok. So yung makapal na usok yan guys, pupunta yan sa mga dahon or sa puno ng prutas nyo. So, ang ibig sabihin yan guys, yung usok na yan guys, kung mayroon ng mga insekto or insect dyan sa tanim nyo or sa prutas nyo, kaya yung dahilan kung bakit ayon hindi namumunga kasi kinakain ng mga insect yung protein sa fruits. Or, yung pag may bunga man, hindi natutuloy, namamatay kasi kinakain nga ng mga insect. Nang dahil sa usok na yan guys, because of the smoke, the insect is go away. So, that's why, ngayon guys, ng guyabano, malambot na siya guys. So it means hinog na siya. Oh my god. Balik tayo guys, tingnan mo yung usok. Honest lang guys, nag-umpisa akong tumira dito January. So nakita ko nga yung mga guyabano guys, namamatay yung ano niya, mga fruits hindi natuloy. Kaya naisip ko yung ganitong way since nandito ako since January. Kaya awa ng Diyos guys, ang dami-dami ng fruits. So mag-harvest na ako guys, imagine. Harvest na natin guys, dahan-dahan lang yung ano, para hindi masira yung kanyang branches. Imagine guys, nahinog sa puno. So yummy. Ate! Pag di na siya masyadong nausok, lagyan na naman yung ulit. Yan. Trust me guys, gawin niyo yung ginawa ko. Mangyayari yan sa mga prutas niyo. Lumaki ako sa ano guys, paraan na ganyan kasi hindi kami hilig sa mga spray. Kaya yung usok ang mag-i-spray sa mga insect. The smoke spray to the insect. So, guys. So, ayan. Yan, ang usok-usok guys. Gawin nyo yun guys. Aalis talaga ang lahat ng insects sa mga tanim nyo. Trust me. Yan. Except lang sa mga ants. Kasi yung ants hindi naman yan ano. Ibig sabihin matamis yung fruits kaya nag-ants siya. Sana guys, may natutunan kayo sa aking knowledge today. So yan yung buhay farm guys. Yan yung mga natural way na itinuro ng tatay namin mausok guys. Yan ang tinuro ng tatay namin paano yung mga natural or organic fruits. So, I hope guys may natutunan kayo. See you in my next knowledge and update ko na lang kayo. Bye-bye! God bless. Ito pala yung guyabano. So, nung dumating ako dito guys, wala talaga siyang bunga. Tapos pag may bunga man siya, nalalaglag. Kaya nakaisip ako ng idea guys kung ano yung mga dapat kong gawin na kung ano yung natutunan ko sa farm namin. At yun ang itinuro ng tatay namin. So ngayon guys, look at. Ang dami-dami na talaga niyang bunga guys. Maliit na puno lang yan. Tapos ang dami niyang bunga oh. Yan oh. Kita ko pa sa taas. Look at guys oh. Ang dami. Yan oh. Kalain ko ba naman guys? Binilang ko to guys. Hindi ako nagkamali. 12 pieces to sila lahat. Imagine sa liit ng puno. Ang dami niyang bunga. So, dito ako sa taas. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung bakit namumunga siya ng napakarami. Kasi hindi ko makalimutan yung mga natutunan ko sa farm ng tatay ko. Kaya let's go, turo ko na sa inyo guys para kung mayroon kayong puno na walang bunga, subukan yung gawin yung ginawa. Hi Ate Ellie, hi Kuya Ed, look at nag-harvest ako this morning. OMG. So yummy ate. Sarap siya. Tamis. Ikaw Ate Ili ang nagtanim, si Desa ang umani. Thank you Ate Ili. Binilang ko po 12 pieces ng bunga. Thank you for the blessings.